The Game Silog Show is brought to you by you. Kayong nakikinig, kayong nanonood. If you wanna support The Game Silog Show, head over to patreon.com/The Game Silog Show. The Game Silog Show. Ang guest ko ngayon, wala. Solo lang ako ngayon. Bale, chill episode lang tayo. Magbabasa lang ako ng mga comments nyo sa Spotify sa mga previous episodes. Kasi before, nung nandito pa si DP1, di ba, parang nababanggit ko siya, nababasa ko siya. Pero kasi parang hindi siya okay banggitin kapag iba-iba yung guest ko, kasi parang hindi naman sila makaka-relate or hindi sila familiar doon sa previous episode. So medyo hindi siya akma na basahin yung mga comments na yon kasi nga paiba-iba ako ng guest. So naisip ko, gawan ko na lang ng separate na episode, basahin ko lahat ng mga comments nyo sa Spotify, sa Facebook, and then sa Patreon, and then magko-comment din ako. Tapos nag-put up rin ako ng thread sa Patreon kung meron kayong comments, anything na gusto nyong sabihin, feedback, suggestion. So, mamaya i-address ko din yon. So, umpisan ko muna doon sa last episode with DP1, yung episode 151. Ang title nito is Thank You, Daddy Player 1. Nag-comment sa Spotify si Aldrin Reyes. Sabi niya, nasad ako bigla pero happy pa rin for DP1. Congrats sir. And also can relate na minsan talaga hirap din mag-allocate ng time to gaming due to responsibilities and minsan pagod na talaga sa work. Agree. Ako nga na wala pa akong pamilya, solo pa lang ako. Ang hirap na mag-budget, ng oras, ang hirap na i-juggle ng mga ginagawa natin araw-araw, trabaho, content, task, kung ano pa, 'di ba? Parang gaming, etc. Mahirap, most likely lalo na kapag mayroon ka ng sariling pamilya. So, para din sa hindi mga aware or hindi pa nakakapakinig ng episode na 'yon. So, tawag dito, umalis na si DP1 sa podcast sa TGS dahil 'yun parang may tawag dito, buntis yung misis niya, yung wife niya. So magiging dalawa na yung baby niya and get super hirap nun lalo na sa time. And yun yung reason doon. Sabi naman ni Ace Shot, ang ganda ng dynamics nyo ni DP1. Props to both of you. Nakuha nyo na ang building blocks. Just continue building it. Maraming salamat sa comment mo, pare. And si Kelvin Jake Kayanong nag-comment rin. Sabi niya, bakit ganun ng outro? Kakaiyak, boss. Kasi yung outro nung episode na yun, yung parang farewell episode with DP1, ginawa ko ang tawag dito, yung outro is memories ng One Piece. So kung familiar kayo doon, kung fan kayo ng One Piece, alam nyo kung gaano ka-emotional yung kanta ng memory. So yun, tapos ginamit ko pa yung memories na tumunog doon sa part na naglaban or nagsuntukan si Luffy tsaka si Sanji. So hindi ko na i-detalye kasi baka spoiler sa inyo pag di ba kayo nakakapanood nung One Piece. So, yan. Episode 152 naman, ang guest ko dito. Ito yung parang first, di pala parang, ang hirap alisin sa no? Sa mannerism or sa vocabulary yung mga filler words. Yun yung pinapractice ko eh. Yung lagi ko sinasasabi yung parang. Anyway, try natin alisin yung parang. Kasi hindi naman talaga siya parang. Totoo talaga siya. So, episode 152, ang guest ko dito is si One App Archives. So, kung di kayo familiar sa page niya, follow nyo siya, One App Archives. Kadalasan yung mga posts niya about retro games. Meron din siyang mga trivia, etc. So, super informative ng page niya. May nag-comment dito, sabi ni Bam, listening while drinking pale pilsen. Hindi ko alam kung bakit sinama ko pa to dito, kung bakit mag-comment pa ako dito, pero I guess living the dream, listening while drinking pale pilsen. Dati yung idea ko sa pale pilsen, talagang pang mga tito habang nanonood sila ng PBA, yung parang pantito na beer, pero siguro dahil tito na rin ako, na-appreciate ko na yung pale pilsen. Napaka-chill lang niya na alak compared kapag Red Horse, yung pale pilsen kasi parang alam mo, parang tubig lang talaga siya na tsaka flavorful rin siya. Meron siyang lasa na hindi kalawang pero
Basta, gets nyo na yun. Kung papiliin ako ng beer, mas gusto ko yung pale pilsen na ngayon kaysa mag Sanmig or let's say mag Red Horse. So, shoutout sa iyo, Bam, habang nakikinig, nag-iinom ng pale pilsen. And then, after ni One App Archives, ang naging guest naman natin is ito, napakasikat na page, lalo na sa mga Boodle items nyo or sa mga Boodle games nyo. Most likely, nakafollow kayo dito, lalo na kung nasa Nintendo Switch kayo, community. Si Miles Sale ba? So, may comment si Lancel, sabi niya, sa case ko, main account ko Japan, pero may times na need ko pa mag-purchase sa US account, hindi lang dahil sa sale, pero may games na Japanese lang ang language or hindi available sa Japan like Hellblade. Na-experience ko din yan, Lance, dun sa, nung nasa Korea pa ako. Medyo hassle nga kasi that time, kung tama yung memory ko, ang hirap gumawa ng Korean account, lalo na pag bumibili ako ng mga bala, para i-redeem yung mga codes, kailangan syempre Korean account yung PSN ko. Tapos, if I remember it correctly, nag-Google pa ako, tapos parang bumili pa ako, tangin yung parang talaga, hindi ko maalis. Anyway, bumili pa ako ng Korean account kasi bago ka makapag-create ng Korean PSN account, kailangan gagamitin, may gagamitin na alien card yata yun, or something na ID, hindi ko na masyadong maalala. So, hindi ako makagawa, imbes na gumawa pa ako, bumili na lang ako ng account. Meron nagbebenta ng Korean PSN account sa Google, hindi ko na alam kung saan yun. And then, yun yung ginagamit ko pang redeem ng codes. And pag bibili rin naman talaga ako ng mga games sa US PSN account ko, yun yung ginagamit ko. Pero yun, gets kita. Kasi kahit dun sa mga bale, ang kadalasang palatandaan ko, kung merong English, most likely kapag Japanese developer, wala talaga siyang English na dub. Naalala ko nung bumili ako ng Final Fantasy 15 sa Korea, wala siyang English, tapos yung mga Dragon Quest, wala siya. Pag Square Enix, pag kadalasan Japanese yung dev, wala talaga siyang English. Kahit yung Persona, wala rin siyang English nun sa Korean release nun. So, ang kadalasan na mayroong mga English kapag Western yung developer, yun, yung kunwari, Naughty Dog, Insomniac, yan, Call of Duty, most likely talaga meron siyang English dub. So, yan. Si Mike Rubio naman, nag-comment rin, sabi niya, Barya less than 100 deal sa PSN Turkey. Panalo din yung How Long to Beat integration. Salamat MSB. I think wala na siya currently. Anong date na ba ngayon? November 13. Wala na, hindi na available yung Boodle region na Turkey. Hindi na ako updated kung anong region na yung ginagamit ng mga Switch owners para makabili ng mas murang account digitally. Pero yun, nakakalungkot kasi I think na nakabili rin naman ako sa Turkey dati. Nag-sale yung anong title na ito? Stardew Valley yun, most like Matic yung binili ko yun. Tsaka yung Ori. Yun, binili ko din siya, Definitive Edition. So, yun, si Angelo Gumapak, Doom naman yung sa kanya. I think kasi meron akong tanong dun sa episode ni Maysay, ba, kung ano yung recent Boodle nyo. So, ito, Doom sa kanya. Si Rice naman nag-comment, na-spoil ako sa SOC. Sorry, pare. Kasi napagkwentuhan namin ni Maysay ba, yung Shadow of the Colossus, hindi na ako nakapag-spoiler alert. So, sorry ka na. So, sorry, Rice, na na-spoil ka sa Shadow of the Colossus kung nakikinig ka man ngayon. Si Ren Jocales naman nag-comment rin, ang latest Boodle niya that time, 3 months ago, ay Blasphemous 2. Hindi ko pa nalalaro to. Yung 1 na laro ko, super nag-enjoy ako doon. Metroidvania na mala Dark Souls. Ang medyo issue ko lang sa Blasphemous is nabibigatan ako dun sa character.
Hindi siya katulad nung hindi siya katulad parang Castlevania or Hollow Knight. Yung sa Hollow Knight kasi napakagaan ng character, ang sarap kontrolin, napaka-instantaneous ng input, etc. Ito sa Blasphemous yung 1, nabibigatan ako tapos ang bagal parang mabagal talaga siya. I'm not sure kung sa Blasphemous kung nagbago na, kung medyo bumilis na, hindi ko sure. Pero kung magkaroon siguro ng time, baka laruin ko din yan. Minom ako ng kape, guys. Sarap. Tapos, sa episode 154, ang topic ko naman dito is Cabal Online PH. Ang guest ko dito si Ace tsaka si Leo. So, may time kasi na super na-addict talaga ako sa Cabal. Kami, mga around 2008 hanggang 2012 yata, yung 2013. So, naging topic namin yun. Nag-reminisce kami doon. And nakakatawa, meron nag-comment si Kuro Aero Gaming. Sabi niya, uy, same server mula 2008 din. So, same. Tapos, ang nakakatawa pa dito, kilala niya personal yung isa sa mga nabanggit namin na IGN sa Cabal, si Yamaha Mio, tsaka si Yamaha X1. Sikat na character yon sa Cabal. I think yung Yamaha Mio, hindi nga ako nanalo ng PvP doon. So nakakatawa na small world. Kilala daw ni Kuro Aero Gaming yon personally, parang kapitbahay yata nila. So shoutout sa'yo pare, and shoutout din kila Yamaha Brothers kung nakikinig man kayo. Tapos, hindi ko alam kung paano i-pronounce yung pangalan mo, sir. Pero most likely, yung last name mo is baliktad. Alcantara. De Pip. So, sabi niya, that time, tambay din ako eh. Tapos yung character ko, tambay din sa BI sa Bloody Ice. Konting dungeon, tas 5 hours ng tambay sa BI PvP. Tas ang sarap sa feeling na gagawa ka ng low level 109, tas tatambay ka sa BI suot yung gamit ng main mo, bububugin mo yung mga higher level sa'yo. Totoo, nakakatawa to sa Cabal, guys. Nauso kasi dati yung low level ka tapos dual transcender ka na, meaning mataas na yung skill level mo. Yung skill level kasi doon nagbabase yung mga skills mo, and then yung stats mo, ganyan, etc. So, parang kahit low level ka, magagamit mo yung mga high level skills basta napa-level mo yun. Kadalasan ginagawa yun yung parang low level ka tapos biglang magugulat ka pag nakipag-PvP ka, yung ginamit sa yung skill is pang high level na talaga. So, may grinding na kasama yon. Kumaga, hindi mo i-grind yung level mo. Ang i-grind mo is yung skill level mo. Nauso yun dati sa Cabal. And ang sarap ng feeling kapag nakapagpadapa ka or nakatalo ka ng high level, tapos ikaw low level ka lang, pero super, kumaga transcender ka na. Yung kasi yung pinaka-highest tier ng skill, kunwari Grandmaster and then Transcender. So, super solid nun. Sabi naman dito ni Des Manalo, ito, batchmate ko to sa Santo Niño. Sabi niya, level 140 plus na ako dyan, Force Archer noon. Na-addict din ako. Meron akong memory na parang, di ko na tinanong ko siya kung taga Saturn rin ba siya. Kasi parang nakachat ko siya before. Nung nagkakabal pa kami. Super dami kong memory sa Cabal, guys. Talagang na-addict kasi talaga ako dyan. And literal na literal na Cabal talaga yung naging buhay ko that time, around 2008 pagka-graduate ko ng college. So, yun. Next episode naman, sa episode 155, title is Video Game Length, featuring Backlog na naman Budolcast and Master RCB. Nag-comment si DJ sa Spotify yata to. Sabi niya, Death Stranding, I know most will say this game is just Amazon Delivery Man Simulator, pero di ako nagsisi na ito ang first pre-ordered game ko. Sulit siya in length, music, cinematography, and gameplay. Totally agree sa'yo, pare, no? Super sulit ng game na yan. Saktong-sakto lang ang length niya for me. Yung music niya, yung cinematography nga, gaya ng sabi ng parang planado. Meron yung mga moments na parang naglalakad ka o parang papunta sa isang hill, tapos biglang mag-zoom out yung camera, tapos biglang papasok yung music. I think ang title nun, Roar. Hindi ko na maalala. Super cinematic niya. Ang hindi ko lang gusto dyan is yung story talaga. Hindi ako fan ng pagiging campy ni Kojima sa mga hirit niya. Putang ina, hindi ko makakalimutan yung huling line doon na humirit pa yung ano yan?
My name is fragile but I'm not fragile. Yung mga ganong hirit sa mga linyahan ni Kojima. Pero anyway, na-enjoy ko pa rin naman siya overall. Yung sa story lang medyo hindi ko trip. Tapos nag-comment si Wenz G3791. Sabi niya, Resident Evil 2 Remake around 80 hours bago na platinum. Mahirap naman talaga i-platinum yan. Hindi na ako nag-attempt i-platinum yan eh. Meron kasi yung mga speedrun. Kapag may mga ganyan speedrun, hindi na ako nag-attempt. Hindi ako na-bored dahil challenging yet fun ang hard mode. Totoo. Pero yun, out na ako dyan. Excuse me. Nag-comment si Jeep, may hawig pala kay Boss Nino. Tawag dito ni Bay Ian. Sabi nga daw, magkawig nga daw kami. Tapos, si Mike Rubio naman nag-comment din, Breath of the Wild and Tears of the Kingdom, ang sulit ng game rewards both the casual and completionist gamers in one playthrough. Totoo. Na-addict din ako dyan. Kasi hindi pa, backlog ko pa yan, yung Tears of the Kingdom. Talagang super nag-enjoy ako sa kanya. 100 plus hours na yung game time ko. Pero natigil kasi nung lumabas yung Final Fantasy 16, medyo nahihirapan akong ibalik yung drive ko na lalaruin ulit yung Tears of the Kingdom at tapusin siya. Pero kailangan ko siyang matapos para at least kahit paano prepared ako sa Game of the Year. Gusto ko din gawan ng tawag dito ng spoiler cast yan. Tapos si RD nag-comment rin, nung PS3 days pa, I can say GTA 5 kasi quality-wise, got a good story and lots of content. Talking about lengths, it's long enough and can be longer, depends on the player. GTA 6 when? Eto sakto pare, meron ng may bago ng news. Hindi ko alam kung kailan lalabas mismo pero nabubuhay ulit yung account ng Rockstar. So most likely baka magkaroon ng bagong trailer yung GTA 6. Okay, nag-puff ako guys. Tapos sa Facebook to, nag-comment, basahin ko na lang din. Sabi ni Mark Christian Ramos, may mga games na kahit mabilis matapos repeatable naman kasi ang ganda at nakakasawa namang laruin. Kesa sa uubos ng 100 plus hours pero paulit-ulit lang ng content ng game. Totoo. Hindi ko nababanggitin yung game na yun pero alam nyo na yun guys. Si Missy nag-comment, oy Missy, kamusta? Miss you. Ano na ulit tayo? Discord inuman. Sabi ni Missy dito, sa akin perfect ang 30 hours as a busy person na minamigraine pag matagal nakatitig sa screen. Pero if 70 to 100 hours ganun, okay lang din basta gusto ko yung game. Sobrang matatagalan nga lang sa pag-trophy hunt. Ganito ako sa kumbaga parang may mga games na ayaw ko, parang hate ko kasi super padded lang, tapos parang wala namang ganap or parang wala namang nadadagdag yung content niya para sa totality ng video game experience ko. Pero may mga games na wala akong pakialam kahit mahaba. Parang kunwari siguro perfect example is yung Elden Ring. Naka 100 plus hours ako nun pero hindi ako nagsisid and never nasayang yung oras ko nun kahit 100 plus hours. Same din sa Monster Hunter. I think yun yung may pinaka long na gameplay ko, game time. Naka 600 plus hours yata ako doon, kaka-hunt. Hindi ko pa napa-platinum yun ha. Tapos Persona rin yun. Matagal din ako naglaro nun yung first ko sa vanilla. Naka 200 yata ako nun kasi una blind playthrough. After ng blind playthrough, doon lang ako nag-guide. So, yun. Sulit. Tama, may mga ibang games talaga na okay lang kahit mahaba siya. Hindi mo ramdam. Si Mark San Pedro naman nag-comment rin. Sabi niya, ako baliktad, as someone na madaming ganap sa buhay pero marami rin gusto laruin, mas gusto ko yung games na mabilis matapos. Sweet spot sa akin yung 10 to 20 hours, 30 to 60 carry pa pero may onting hesitance na. Pag 70 to 100 plus, kailangan ng matinding pagninilay-nilay bago ko masimulan. Totoo, mahirap nga yan. Kaso ako ngayon, pare, nasa
JRPG renaissance ako. Parang gusto ko nga ulit. Ang dami ko din talagang gustong laruin. Pero nangingibabaw yung JRPG. Parang pinakamatagal na JRPG yata na laro ko ngayon. Taon yung Octopath Traveler 2. Tapos pinlatinum ko pa siya. Tapos bumili pa, after nun, Sea of Stars. Tapos bumili pa ako ng Star Ocean. Yung remake. Gusto ko din laruin. Platinum. Pero baka baka itigil ko muna kasi gusto kong laruin din yung Lies of P. Gusto ko din laruin yung Baldur's Gate. Gusto ko rin laruin yung Alan Wake. Gusto ko rin laruin yung Super Mario Wonder. Ay, nako. Talagang oras na lang talaga yung kukulangin eh. Kailangan ko na talagang tanggapin na hindi lahat ng games malalaro ko. Tapos si Benedict Medallo nag-comment rin. Pros and cons ng mga game na mabilis matapos at matagal matapos. Yung mabilis matapos, masarap ulit-ulitin. Yung mahaba naman, hindi ko na maulit kasi ang haba. Totoo. Time sink din talaga. And I think yung mga games na may replayability, talagang design siya na perfect length lang. Siguro yung maganda dito ang example na yun nga, yung nabanggit kanina, yung mga Resident Evil na pwede mong ulitin, tapos merong mga different na difficulties, meron din yung mga roguelite, mga ganyan na paulit-ulit yung gameplay. So, I think design talaga siya for replayability. Kasi parang mahaba yung game, hindi mo na talaga ulitin yung sayang oras. Coming from the guy na inulit yung Persona. Anyway, si Christopher Nino Diolata Banyares nag-comment din. Sabi niya, depende sa akin, sir. Like Final Fantasy 16, sabi nila, madaling matapos. Pero bakit hanggang ngayon, di ko pa rin tapos. Depende siguro kung susulitin mo. Kaya ako, tinignan ko sa walkthrough or sa trophy kung ilang chapters para alam ko kung bibilasan ko ang laro or susulitin ko. Pwede rin naman. Depende yon sa, I think, sa tao kung ano yung sulit sa'yo. Ako, parang, kung ito yung latest, nilaro ko yung Spider-Man 2. Noticeable na maiksi talaga siya. Yung base game niya. Pero sulit ako doon eh. I think nasulit ko naman yung game. And then ngayon, after ng recording, babalikan ko na lang siya. Magpa-platinum hunt na lang ako. And I think mag-i-enjoy pa rin naman ako. Sulit din talaga siya. Tapos si Shaney naman nag-comment, ako na yung mga nilalarong games walang katapusan, katulad ng Stardew Valley. Hindi, may katapusan pala yung Stardew Valley. I think may katapusan pero hindi ko pa natatapos yun eh. Ano ba yung mga nilalaro mo, Shane? Hindi ko alam kung ano nilalaro mo eh. Yan. Tapos sa episode 156, nag-comment naman episode naman to na Indie Games featuring si Mark San Pedro naman yung guest ko dito. May mga nag-comment dito sa Spotify, sabi niya si Van Kun, sabi niya Stardew Valley best farming sim. Yes. The best yung Stardew Valley, never kong in-uninstall yan sa Switch ko siya, tsaka sa PS5. Anytime kung gusto kong pag-trip kong laruin, pwede ko siyang laruin. Hindi ko pa rin natatapos yan. Si Norby nag-comment rin, sabi niya Bastion and Grow Home. Yung Grow Home hindi ako familiar, pero yung Bastion na laro ko, hindi ko pa lang natapos. Super Giant Games din yan, I think. Check natin yung Grow Home. Anong game to? Wait lang Grow Home. Ayan video game. Okay. Lang, tignan natin yung Hindi ko genre to. Pero gets. Kung anong niya. Teka lang Trailer. Grow Home trailer. Ito. Mga easy plot ba to? Tignan natin Pinapanood. Ubisoft. Nice. Ubisoft Studio. 8 years ago na. Baka ito rin yung may gawa ng ang tawag dito, Child of Light. Mukhang okay Baka magugustuhan ko to. Akala, mahirap kasi ginudge ko kagad sa itsura eh.
Stylized siya, tapos parang platformer. Mukhang goods. Mukhang goods. Okay. Mukhang magugustuhan ko to. Check ko nga yan. Maganda, baka may, may platinum din. Sabi naman ni Mike Rubio, check out Love Esquire for the Switch and PC Steam, made by an indie Pinoy dev team to get you more interested. Ang tagline ng game na to ay Get Good, Get Laid. Ay, check natin. Tignan natin dito sa yung trailer niya. Wait lang Trailer. Ayos to Yang Mobile, ito ba yun? Pinoy ito? Excuse. Love Esquire? Okay. Gets. Bakit Get Good? Parang mga waifu. Anyway. I'm not sure kung magugustuhan ko to. Pero, interesting. Comment naman dito si Nathan. Sabi niya, Kenshi. Hindi ko alam kung ano yung Nathan. Anong Kenshi? Kenshin? Hindi ko alam yan. Si Mark Christian Ramos, sabi niya, kaka-start ko lang ng Blasphemous. Yan, solid yan pare. Enjoy yung Blasphemous. Si Richmond Duel Chua, sa Facebook to, nag-comment siya. When it comes to indie titles, Cuphead ang isa sa mga gusto kong indie games kahit hindi ko natapos yung game na yun. Solid yan. Yan yung isa sa mga proudest ko na Platinum Trophy. Cuphead. Lagi kong sinasabi yun kasi super proud ako doon na Platinum ko yung Cuphead. Tapos, episode naman na Side Quest, episode 20, anime live action adaptation featuring Vibs and Amy of the Ara channel. Sabi ni Arnel Pable sa Spotify, Zenki Vajuraon. Pangalan ng pusa ko yan, si Zenki. Shoutout sa'yo, Zenki. Kung nakikinig ka man, napakataba mo. Tsaka napakatamad mo. Tapos si Mickey Yeves Arce nag-comment naman sa Facebook, Zom100. Hindi ko pa to napapanood pero parang nadaanan ko to sa Netflix. Ito yung sa mga zombie, di ba? Ito ka ng zombie apocalypse yata yun. Tapos si Jeff Bahilot nag-comment naman siya. Sabi niya, yung live action ng Inuyashiki. Solid din nun. Hindi ako familiar dito. Check ko nga. Inuyashiki. Ano to? Live action. Maganda ba to? Okay. Oo nga. Mukhang goods. Meron kaya na ito sa Netflix? Check ko nga later. Mukhang solid. Sabi ni Ampio Garcia, umay lang konti sa galaw ng camera sa mga fight scenes, lalo na yung zoom in sa mukha tapos biglang pan out habang sumusugod. Kenshin. Parang ang style na yata talaga yun Sa ganun, parang ginagaya nila yung sa anime. Di ba parang may mga ganun din sa anime. Parang close up siya tapos biglang magpa-pan out. Ewan ko. Pero gets ko yung sinasabi mo. Sa akin naman, ox lang naman yun. Depende pa rin talaga. Meron mga moment na cringe sa mga live action pero dito, lalo na pag mga power, parang ang hirap pag-translate kasi parang anyway, yung parang magmo-monologue or mental parang mga lines pa na sasabihin yung mga technique anyway. Hindi talaga siya mag-work. Pero yung latest na napanood ko yung One Piece, okay naman siya. Yung sa Ghost Fighter ngayon na latest, di ko alam kung sa bagay, ganun naman talaga parang unang kita. Kunwari, ganito bigyan ko ng example guys, yung sa One Piece, unang napanood ko yung trailer nun, cringe rin Pero after ko mapanood yung mismong live action, nag-enjoy rin naman ako. Etong sa Ghost Fighter, Yu Yu Hakusho, yung bagong trailer niya, medyo cringe din, lalo na dun sa kay Vincent at kay Dennis, parang cringe yung itsura. Parang silang, ewan ko. Pero let's see, baka maganda naman pag napanood ko na.
Sabi naman ni Lance Galapon, Beck live action, Kenshin Himura wields a yellow Telecaster. Ano ba tong Beck? Lagi ito nababanggit ni DJ eh. Check ko nga rin to sa sa Netflix. Ang daming nadagdag sa try ko list. Si Madeline Clemente ng Nox Playroom, sabi niya, episode 6 na kami sa anime and na-enjoy naming family. Mukhang tuloy-tuloy na to 1K episodes. Grabe, ang dami niyan. Parang si Yvette na minamarathon yung One Piece. Si John Ray Floresta nag-comment rin, neutral lang basta fan, dapat lang talaga i-enjoy. Dito ako parang hindi ako nakaka-relate sa ganito kasi parang kahit fan ako ng isang bagay, kapag hindi ko siya gusto, hindi ko rin talaga ma-enjoy eh. Parang basta kahit fan ako ng isang bagay, kunwari Kingdom Hearts, pag ayaw mo na, mamatay rin naman ako. Huwag natin pag-usapan yan. Okay, sabi naman sabi ni Mo Trinidad, Shinobi Heart, Underblade, maganda din. 2005 pa siya, pero maganda na ang effects. Okay, check ko din yan. Kung may time, try ko list. Si JM, nag-comment. Beck, ito, second comment rin ni Lance. Beck, Alice in Borderland, and Ruruo ni Kenshin. Si Alcantara de Peep, Death Note 2005, Ruo ni Kenshin. Tapos si Richie, meron siyang comment dito, Detroit Metal City. Hindi ako familiar dito. I-Google, i-YouTube ko nga, trailer. Natin to. Tungkol saan ba to? Pang maganda rin eh. Mga banda-banda. Okay. Ito mga hali-halimaw. Pang masaya, okay. Okay nga. Sige, check ko din to. Check ko yan. Si Rai. Uy, Raima. Nag-comment si Raima. Hindi ko akalain possible gawing live action ng One Piece. Mas na-capture yung drama emotional part ng anime more than the comedy aspect. It's not perfect, but they did a good job. Plus, ang pogi ni Roronoa Zoro. Totoo. I mean, kadalasan or karamihan ng mga kalalang babae talagang si Zoro yung pogi eh. Actually yun yung issue ko dun, to be honest with you guys. Super pretty boy. Hindi siya nag-resonate as Zoro for me. Ewan ko, parang kailangan yung rough around the edges na ayan nyo na yun. Mamatay rin ako. Sabi ni Noy Wab, yung live action yun ni Albino dati mas malupit. Si Noy kasi guys, tropa ko to sa Taguig, and then si Albino, isa sa mga, mas tropa ni Noy yun kaysa ako, pero nakakainuman ko din yun. Dati kasi, siguro mga around 2008, 2010, mga ganyan, pag nag-iinuman kami doon, I think sa sa Durian, sa may GHQ, after mag-inom, yung nagkakayayaan lang, suntukan tayo, mga ganyan. Tapos nagsuntukan kami noon ni Albino. Yung suntukan lang na sa katawan lang, walang tamaan sa mukha. So, yun yung context nun. Tapos si Luigi Tumulak nag-comment rin, sa case ng One Piece, okay lang na di siya 1:1 kasi parang 20 years pa bago makarating yung Wano arc. Important lang for me is that makapture niya yung soul ng anime, which is in my opinion is successful naman sila. Sobrang happy ako na prove wrong ako sa live action series na to. Totoo, yung sa One Piece, na-enjoy ko din talaga siya. Pero ako, hesitant ako doon nung napanood ko yung trailer. Pero after watching the whole series, or the season 1, good shit. Good shit siya. Sabi niya, aside from OP, Crows Zero, and Rurouni Kenshin ang mga successful live action adaptation in my opinion, Dragon Ball and Netflix Death Note ang bawal pag-usapan ever. Yung Crows Zero, matagal ko nang nakikita to sa pinsan ko kay Ace, yung parang to, di ba? Gangsta. Gusto ko din panoorin to. Wala lang time. Maangas to eh. Madalas ko pa man din makita sa sa TikTok yung mga yung mga Japanese na maangas yung mga forma. Tapos may background, may nilalagyan ng background music. Anyway, sabi naman ni Mike Rubio, hindi
na ako lalayo pa, Voltes 5, Legacy ng GMA, yung una cringe na cringe ako sa casting at pag-arte, pero nung narinig ko yung mga remastered na music at battle themes, dahan-dahan ako na draw in to watch daily. Ang nagpahook sa akin dito is yung mga cinematic CGI scenes. Panalo siya. Siguro ang comparison ko is yung mga Pinoy superhero TV adaptation which alam nyo na olat sa CG. I would admit na skip ko yung mga dinagdag nilang Pinoy telenovela tropes nila like love triangle, and unnecessary bed scenes. Pero nag-stick ako for some reason sa pagpanood. Baka nga nostalgic lang. Marami rin talaga nagsabi na maganda nga daw yun, yung Voltes 5. Available na yata to sa YouTube, so pwede ko siyang i-marathon. Nawawalan na lang talaga ako ng time. I mean, daming ganap eh. Pero let's see. Solid nga, marami akong naririnig na or nababasa rin sa newsfeed ko na maganda nga daw yung Voltes 5. Maliban dun sa mga love story or love triangle and unnecessary bed scenes. Tapos, episode 157, Hogwarts Legacy spoiler cast. Kasama ko dito si Owa, si Kish, and si Joy. Sabi ni Owa, bilang isang muggle-born, karangalan ang makasama ang tunay na mga Potterhead. Totoo. Kasi dalawa kami ni Owa dito na wala naman masyadong alam sa Harry Potter. So, yung dalawang guest din nakasama namin, si Kish tsaka si Joy, sila yung mga Potterheads. Tapos si Red Ram nag-comment, Pothead na Potterhead. Good shit ba yan, pare? Good items. Episode 158 sa Octopath Traveler 2 spoiler cast featuring si Raiji. Nag-comment si Mike Rubio galing ng Facebook. Sabi niya, salamat dito The Game Silog Show and Raiji. As usual, tinulungan nyo akong i-process itong game. Share ko lang ang isang gripe ko dito. Most of the exploration, loot at treasure after boss fights hindi rewarding except sa rusty weapons. Dahil dito tinamad pa ako kalabanin si Galdera after ko matapos yung game. Maganda yung game pero I feel hindi siya GOTY contender. Pwedeng best RPG contender. Sana walang magalit. Opinion ko lang. Salamat. Okay lang yun pare. Walang dito sa TGS, open tayo sa pagbigay ng opinion. Kahit mag-disagree tayo sa nabibigay na opinion ng isa't isa or hindi tayo mag-agree sa opinion ng isa't isa, okay lang yun. Yun yung gusto kong, yun yung china-champion ko dito sa community natin na meron tayong kalayaan na ipahayag yung mga opinion natin kahit sa tingin natin may mga hindi mag-agree or kahit ako magdi-disagree ako sa opinion mo o ikaw din magdi-disagree sa opinion ko. Yun yung I think yun yung healthy na community eh. Hindi yung parang hindi yung i-filter mo yung opinion mo kasi parang magdi-disagree ka. Parang hindi ako fan ng ganun. Mas gugustuhin ko na sabihin mo yung opinion mo kahit nagdi-disagree ka sa akin. Pero gets ko yung sinasabi mo pare, yung sa mga loot, yung sa mga rewards, hindi rin talaga siya okay. Pero ang maganda naman doon is yung yun nga, nabanggit mo yung mga rusty weapons tapos magagamit mo din siya dun sa isang secret job. Ewan ko, parang for me, hindi ko pa kasi nalalaro yung 1, pero di hamak na nag-enjoy ako dito versus doon sa ibang JRPG na nalaro ko. Siguro dahil sa customization sa characters, may iba't ibang build kang pwedeng gawin. May iba't ibang jobs, tapos combination ng mga skills, ng mga weapons, etc. Kasi may mga may mga accessory doon na nakapagbigay ng mga stats, nakapagbigay ng status effects, etc. Yun yung na-enjoy ko doon and totally nahihirapan ako kay Galdera. Grabe yung boss fight na yan. Kaya tinaasan ko nga yung yung sa trophy niya, yung difficulty kasi nahirapan ako diyan. Kahit nanood na ako ng guide sa YouTube, parang merong part nung boss fight na RNG siya. So, yun. Nag-comment rin si Jill Paulo Clata Abracia. Sabi niya, nasa backlog ko pa ito for now, pero I've tried it already. Napakaganda niya. It feels the same with Octopath
COTC din, which I play on mobile. Nakita ko nga to, kaso ang ganda na yung tsura niya, kaso ayoko maglaro ng gacha eh. Pero pwede siguro, tingnan natin. Wala naman ako nilalaro sa mobile. So, pwede. Naiirita lang talaga ako sa mga gacha. I mean, okay naman siya. Personal ko lang na ayokong maglaro ng gacha. Anyway, episode 159, ang topic namin dito is What Makes a Great JRPG, featuring Raiji, Tito Tej, si Kage Space, and si AD Flex. Sabi ni Ramen Boy dito, GBA days noon, kapag nakita kong JRPG, ibig sabihin sa akin turn-based siya. Pumapasok agad sa akin na Final Fantasy gameplay style siya. Yun nga eh. Pero hindi siya ganun no? Kasi may mga ibang JRPG na hindi rin naman talaga turn-based. Kahit yung I think nag-start sa Final Fantasy, yung Final Fantasy 4, hindi naman turn-based yan eh. 'Di ba? Meron siyang active time bar. 7 ganun din, 'di ba? Yung turn-based, ang masasabi kong turn-based is yung Final Fantasy 10, yung pinaka yun turn-based talaga yun. Pwede mong iwanan yung character mo na hindi tumitira, hindi ka titirahin ng kalaban kasi aantayin ka niya. Antayin muna ng kalaban na tumira ka bago siya tumira, unlike doon sa mga active time battle na katulad yung sa Final Fantasy 4. Hindi mo pwedeng iwan yung game mo nun kasi tumatakbo yun. Titirahin ng kalaban, eventually mamamatay ka. So, same din I think sa 9 tsaka sa 7. Pero, yun. Pero I think may option rin naman. May option na pamili kung wait or active. Kapag active, yun nga, tira ng tira. Kapag wait, hanggat hindi ka nag-enter ng command, hindi titira yung kalaban. So, yun. May comment si Arnel Pabeos, civilized. Di ko alam kung anong context nito. Hindi ko na alam to. Dito naman sa episode na to, isa sa mga exclusive na content na nilabas ko sa Patreon, Gamesilog Plus, reminiscing high school life. Kasama ko dito yung high school friend ko na si Ken. Yung ginamit ko kasi na picture, guys, ito, i-edit ko na lang tapos papakita ko dito sa screen. So, ang context kasi nito, mga lasing kami niyan. Inuman yata yan, birthday ko or graduation. Hindi ko na masyadong tanda, pero magkatabi kami dyan. Magkatabi kami sa isang sofa. Doon yung ginamit ko na parang thumbnail. So, ang dami nag-comment. Sabi, si Daddy Player 1, sabi niya, hayop pre, akala ko kung ano na mangyayari sa background pic. Sabi ni Ray Anthony Rivera, parang Viva Max lang Si Paolo Policarpio naman po, sa medyo kinabahan ako dun sa background. Si Sugoi Saiko, tamis daw, sabi niya. Si Albert Gonzalez, the pic says it all. Si Lance Galapon, akala ko bilang perk, ito ang link sa una kong Bob film. Si Jill Paulo Clata Abrasia, akala ko rated R next topic nyo. Si Ezekiel Juan, akala ko kung anong meron sa next topic nyo, sir, ba't ganyan yung pick? Si Shane nag-comment rin, akala ko OnlyFans account na. So, ito yung picture nun, guys, para mas makita nyo. Yun yung ginamit ko na thumbnail nung episode na yun. Pero yun, lasing kami niyan pareho nung tropa ko. Wala na yatang mahigaan. Tinabihan ako sa sofa. So, yun. Next episode naman, episode 160, Dating a Gamer, featuring Joy and Ron Tots Gaming. So, partner sila, couple sila na parehong gamer. Platinum Trophy Hunter rin. Gines ko sila. Nag-comment si DJ Silva, I think sa Spotify ito. Sabi niya, naalala ko yung ex ko, bonding namin always is co-op games like Soulsborne games, Borderlands 2, It Takes Two, Trine, Stardew Valley, Overwatch, and many more. Hindi ko alam pare, pero mukhang naka-move on ka naman na. Pero yun nga, solid yan yung ganyang bonding, no? Huwag na natin pag-usapan pa dahil nakakaano yan, pero minsan goods rin balikan yung mga ganyan, no? Sana okay ka, pare. Si Mac Devilance sa comment rin, sabi niya, pag parehong adikto sa games, baka wala na halos pansinan. GF ko, hindi gamer, pero sabi niya, mas okay nang maglaro lang ako kaysa magloko. Bola muna bago droga. Sabi nga ni sino ba yun?
Labo. Hindi naman connected. Dito sa episode 161, ito yung first episode na nag-record kami ni Lance ng Unplug, The Game Silog Unplug featuring Franz Galapon. Si Junji nag-comment sa Spotify, sabi niya, soulful, engaging, and superb. Grabe naman yung comment na yun. Parang review ng libro. Salamat para. Ay, hindi ko alam kung ma'am or I'm not sure. So, pero thank you. Si Rayman X nag-comment rin, si Rito, Anthony Rivera. Sabi niya, makalaglag brief pala tong si Lance. Enjoy yung episode. Sana ganito din sa next inuman sound trip then kwentuhan in between. Yes. Paano natin yan pare? Kung available yung bahay nyo, kung okay lang sa inyo, pwede tayong andyan. Diyan tayo mag-set ng Christmas party. Si Mike Rubio naman sa Spotify, I think sa Patreon to nag-comment siya, sabi niya, shut ka muna pre, salamat sa app, salamat din sa pakikinig pare. Si Sans nag-comment din, congrats sa first Unplug episode and salamat sa pag-play ng request. Napangiti ako first 2 lines pa lang ng kanta. Maraming salamat din sa iyo, Sans. Si Arnel Pableo nag-comment, oy magandang gawa ng album to, TGS The Album. Opening track ay yung All Blue, din isama din yung mga snippets ng pagkanta ni Vibs ng anime OSTs. Actually, gumawa ako ng playlist na ito, yung sa Unplug. Pero, I'm not sure, okay naman, share ko na lang din sa inyo. Yung mga songs na kinanta ni Lance, gumawa ng playlist nun. So, yan. Si TJ Balyaras nag-comment din. Late yung comment ko pero damn, ang chill lang episode na to. Pinakinggan namin to ni Mrs. after namin mag-record ng podcast namin. Saktong pampachill talaga. And then another comment din niya, episode of the century. Grabe naman yung episode of the century. Salamat pare. Si Mike Rubio nag-comment din, inuman na. Si Mark Christian de la Cruz, MC, sabi niya, sakto, kailangan ko ito. Love you mga pre. Love you din sa'yo pare. Ingat ka palagi. Kamusta yung mga ganap mo sa buhay? Pag nag-Christmas party, sumama ka. Makapag-shot tayo. Set natin yan. Si Ray Anthony Rivera nag-comment din talaga. Ito talaga masarap pakinggan kapag wala kang kasama mag-inom. Si Shaney nag-comment rin. Yung nanood ako tapos wala akong alak. More TGS Unplugged, please. Yun. So, maraming salamat sa pakikinig, guys. And then, syempre, yung ginawa ni Lance, no? Super solid nung set. Talaga nag-enjoy lang ako doon. Nag-inom lang ako eh. Habang kumakanta siya. Live performance. Solid na ng episode na yun. Sana maulit-ulit. And then, episode 162, How to Rekindle Your Love for Video Games featuring Vibs of the Ara channel and Norvin of PlayStation Trophy Hunters Philippines. Si Mike Rubio nag-comment, sabi niya, nice new app, salamat dito. Had a falling out with video games before. Had to focus on work and family. Alam mo yung may PS4 ka pero hindi ka makalaro na situation. Tapos kapag may time ka na wala ka ng ganang maglaro, bumalik siya pa konti-konti nung lumalaki na yung mga anak ko. Laking factor din ng pandemic. Sobrang dami kong natapos na backlog. Meron talagang ganun, no? Merong phase or merong era na mawawalan ka ng gana. I think nangyari sa akin to nung mga around, I think nung pandemic din, pero saglitan lang nung time na na-hospital yung lola ko. Meron din I think around college days na, ito sa consoles naman to, wala na akong gana maglaro ng console, pero dahil siguro addict ako sa ibang games, katulad ng mga PC games, Dota, ganyan, Kabal, MMORPG. Si Sans, ganda ng comment niya, sabi niya dito, the way I look at it is that being a gamer is not a membership or a subscription na mawawala yung status mo kung hindi ka na nakakapaglaro after a period of time. Instead, I think of it as a badge or a trophy. Once na na-earn mo na for yourself, it will always be with you. Life happens and we will not always have the time or the interest in the things we claim to love. Don't force it because at some point, maybe we will find other ways to appreciate it. Totoo nga yun, no? I think ito yung pinaka-goods na comment about video games or yung passion about video games or love for video games. Pero nag-agree ako. I mean, hindi naman ako nagdi-disagree. Siguro iba lang yung sa akin ngayon. Iba yung mindset ko ngayon pagdating sa video games. Ewan ko. Parang commitment talaga siya for me. Parang responsibilidad ko sa sarili ko na kailangan ko maglaro. Ewan ko.
hindi ko ma-explain ng maayos. Feeling ko mali rin siya. Feeling ko hindi rin talaga siya nagkiklik sa ibang tao. Pero ganun ko siya talaga tinitingnan. Kailangan makapaglaro ako, kailangan ko maglaro, etc. Maliban dun sa talagang gusto mo talaga. Kumbaga parang part siya ng routine ko araw-araw. Meron din mga moments hindi talaga ako nakakapagbukas ng PlayStation, hindi rin talaga ako nakakapaglaro. Pero most of the time, every day kahit 1 hour, 30 minutes, makapaglaro lang ako, makahawak ko ng controller. Talagang commitment siya for me. Pero gets na hindi siya parang maling approach yun. Pero ganun ko lang siya ginagawa. Commitment. Anyway, sabi naman dito sa episode na 163, ito yung recently lang, yung araw ng mga patay. So, actually, na-expect ko na konti lang yung makikinig dito, pero currently, nasa 200 plus na siya. So, I guess, okay lang sa mga tao na ma-spoil. Meron mga tao, kasi, actually, to be honest, hindi ako naglagay ng mga games eh. Hindi ako naglagay ng mga listahan ng games na merong spoiler. Kasi feeling ko maglagay kahit paglalagay ng game dun sa episode na to, ma-spoil na eh. Syempre malalaman niyo agad na dito sa game na to may mamamatay. So, hindi ako naglagay ng games. Sabi ko lang spoiler to. And may mga nakinig pa rin. Weird. Dito so mag-comment si Luigi Tumulak sa Spotify. Meron siyang corrections lang sir. Si Ghost and si Roach yung namatay sa Modern Warfare 2. Then si General Shepard yung nagtraidor. Si Soap sa Modern Warfare MW3, I think Modern Warfare yun, 3, na siya na deads. And di po traidor si Caprice. Yung sabi ni Luigi. Salamat sa pag-correct pare. Si Mike Rubio nag-comment din, uy, swak yung theme sa panahon, Ox lang mas spoil. Oh, iba talaga, no? May ibang tao talaga. Kasi, ang mas sikat, right, yung parang mas known na, na parang, huwag kang mag-i-spoil kasi maruruin yung experience ng tao. Totoo naman, kahit ako ayoko mas-spoil eh. Pero, ang weird lang, or ang, siguro, rare, na may mga tao na okay lang mas-spoil. Ewan ko. Yun lang ako, pe. Yan. Ito din, si Sans din. Sabi niya, I don't mind spoilers din. Minsan hinahanap ko pa talaga kahit sa ilang TV series, lalo na pag hindi na current yung game or yung show. Pagka-drop mo ng unang spoiler sa discussion, sabi ko na lang sa sarili ko, ginusto ko to. Yung pinsan ko si Leo, ganun din eh. Parang okay lang din sa kanya mas spoiler. So, gets. Si MKZ Plays, sabi niya, sa Facebook naman to, sakto nilalaro ko ngayon ulit yung The Last of Us 2. Masakit pa rin. Yes, hindi ko pa siya nauulit. Hindi ko pa ulit nalalaro yung The Last of Us Part 2 kasi talagang, I think naka-move on na rin naman ako pero hindi pa ako ready ma-experience ulit yun, yung sakit na yan. Si Duck Bird nag-comment, sabi niya, anong mga specific games na pag-usapan nyo dito, Lods? Pakinggan ko sana kaso baka may di pa ako nalaro. Yun nga eh, kasi parang pag sinabi ko yung mga specific games na na-discuss namin, spoiler na rin siya. So hindi ako naglista. Si Nicole McJerk nag-comment, baka kasi may hindi pa nakakalaro, nakatapos, totoo. Ay, meron siyang picture na sinende. Hindi ko nababanggitin yan kasi namatay din yan. So, yan. Si Ray Anthony Rivera nag-comment din, kawawa naman mga gumba na walang malay. Si Ivan Samson Silvilla, ito, hindi ko to naisip, sabi niya, ibang video game deaths naisip ko yung dami ng napatay ni Nathan Drake mula Uncharted 1 and 4. Nakakatulog pa kaya siya sa gabi? Hindi ko naisip yun. No, ang daming pinaslang ni Nathan Drake dun sa mga series niya. Tapos si Mike Rubio, ito naman sa spoiler cast naman ng Sea of Stars, nag-comment siya, sabi niya, ang ganda na itong game na to, The Messenger fan ako kaya grabe ang tayo ng balahibo ko sa bawat discovery ko ng reference to that game. Baske yung parts ng storytelling similar din. Yung gameplay, music at graphics, pixel at cutscenes ay well thought out at pulido dahil doon feeling ko iaangat niya yung bar ng mga upcoming similar genre na games. Ang ganda nung memorial, The Crypt,
na ginawa ng sabotage sa mga supporters at devs. Natuwa akong magbasa at i-stalk ng kaunti yung ibang interesting memorials doon. Ito kasi di ba kickstarted to? Galing sa Kickstarter bago siya fund-funded siya. So ang ginawa ng Sabotage Studio doon, merong crypt, tapos may mga puntod doon, and may mga statwa, may mga parang i-commemorate yung mga tao na nag-support sa kanila. So, ang gandang touch nun. Tapos, sabi niya dito, natuwa ako magbasa, nabasa ko na pala to. Basta maganda siya, Best Indie Game 2023. Looking forward na agad sa DLC. Salamat sa pagproseso at sa pod na ito, mga pare. Maraming salamat din sa inyo. Sa iyo para sa pakikinig. I think magkakaroon nga ng DLC to. So, yun. Sabi naman ni TJ Garl, best guy, tunay na protagonist. Agree, 100%. Sabi ni Silves, backlog ko pa to. Sulit to pare, pag may time ka na, pag natapos mo na yung mga games mo and gusto mo mag-boss ng backlog, highly recommended to, Sea of Stars. Sabi ni Gaynor Reyes ng Trophy Hunters Philippines, nice game. Indeed, 100%. Si Brian Matthew Manaloto Benitez naman, sabi niya, inaantay ko PlayStation Portal before playing this para Golden Sun vibes. The first hour strongly reminded me of that franchise na sobrang favorite ko. Totoo. Yung mga puzzle, reminiscent ng Golden Sun. Anong Breath of Fire rin. Tapos si Zel Pineda nag-comment, binuhay neto sa Facebook nag-comment siya, sabi niya, binuhay neto yung pagkahilig ko sa turn-based game sa dugo ko eh. Pati story, swakto, medyo bland lang yung main character. Dapat title neto, Sea of Stars, Girl and the Journey of the Solstice Warriors. Saktong-sakto. Sabi naman ni Hans Broden Martinez San Pedro, Sea of Stars, one of my memorable platinum trophies of all time. Hoping for the best indie game at GOTY Awards. Ayun, nanalo na siya sa Golden Joystick Awards, best indie game. Sana sa The Game Awards manalo din siya ng best indie game. Si Norbert Bandibas nag-comment din, currently playing it, so hindi ko muna pakinggan to, master, baka ma-spoil. Okay lang yun. Goods lang yun, para. Balikan mo na lang pag nalaro mo na. Si Ryan Robert Amado nag-comment din, Girl Best Boy. Agree. Si Lance nag-comment din. Hindi, last na pala to. Ito na yung nag-post kasi ako ng nag-post ako ng thread sa Patreon. Kung meron kayong gustong itanong, meron kayong gustong comment, etc. Anything goes. Kasi nga itong episode na to, gusto ko lang magbasa ng mga comments and ma-replyan kayo dun sa mga, hindi ko na nababasa yung mga comments nyo sa mga episodes eh. So, yun nga. So, may comment si Lance. Magpa-puff lang ako kasi medyo meaty yung yung question niya. Okay. Sabi ni Lance sa Patreon, pag nakikinig ako, may mga naiisip ako mga tanong or feedback sa topic, pero sa ngayon wala akong maisip. Okay lang yun, pare. Pero eto, sabi niya, eto na lang, bakit wala pa rin kayong co-host? May plano pa rin ba na maging duo ang TGS o hindi na kayo naghahanap ng partner? Dahil kaya walang worthy o mahirap ang hatian? So, single forever? Hehe, joke lang. Paano ko sasagutin to? Unang-una, salamat sa question mo. Napakagandang tanong yan. Paano ba sasagutin to? Hirap, no? Hirap pala. Siguro ganito. Ever since naman, ang vision ko sa TGS is dalawa talaga, duo talaga. Merong co-host, merong kabatauhan. Kasi kwentuhan right? And isa sa mga advantage kasi kapag meron akong constant, meron akong co-host, may nabibuild na lore. And merong, syempre, yung availability. Medyo mahirap kasi yung ginagawa ko ngayon na every episode meron akong iba't ibang guest. Mahirap mag-book ng guest. Tapos meron pa akong mga specific na topic na gustong i-discuss. Hindi ko alam kung sino yung perfect na guest for that. Tapos challenge rin na hindi ko alam kung okay yung audio nila. So, may mga ganong issue pa. Unlike kapag meron kang constant, hindi mo na iisipin yung technicality. Parang nakaset na yon. More on kapag meron kang co-host, topic na lang. Lista ng topic, ano yung magandang i-discuss.
for this day, for this episode, etc. Yun yung kagandahan ng merong constant. And then yun yung may mga nabibuild na lore, kunwari yung sa amin ni DP1, yung nabuild na lore about Assassin's Creed, ganyan. Yung mga ganung bagay, yun yung advantage nun. Pero again, ang vision ko talaga sa TGS ever since kahit nag-start pa lang ako, and then yung kay Del and then kay DP1 is talaga merong co-host, merong kabatuan. And currently, dahil after ng pag-alis ni DP1, syempre, I'll be honest, medyo naging challenge, hindi pala medyo, sige, I'll be honest talaga. I'll be honest as medyo, no? Challenging talaga. Challenge yung nangyari dahil kailangan mo mag-book ng guest iba-iba sa bawat topic mo Pero sa kabilang banda, enjoy rin siya kasi nagkakaroon ako ng platform para kumausap ng iba't ibang tao. Yun yung isang maganda naman doon. Hindi lang sa isang perspective, alright, or sa isang personality. Yun yung maganda naman sa ginagawa ko ngayon. Pero again, challenge siya. Kasi hindi ko alam kung sino yung perfect na tao para for this episode, no? So sumusugal na lang ako kung sinong, kaya nagpo-post ako, nag-i-invite ako sa inyo, and then sa labas din kapag walang gustong sumali sa inyo sa certain episode, pinapost ko din sa page, and kung meron naman akong kilala, pini-PM ko din, etc. Ang mahirap kasi doon is siyempre yung schedule. Hindi naman lahat tao kaya mag-commit 'di ba? So yun. Pero ultimate goal ko pa rin, or ang gusto ko pa rin mangyari in the future, magkaroon ng co-host. Pero kung magkaroon man ako ng co-host at kung papapiliin ako ng pagkakataon, siguro gusto kong maging co-host babae naman. Gusto kong ma-experience yung ganong dynamic kasi tapos na ako sa dynamic namin ni Del. Iba yung chemistry namin ni Del, iba yung dynamics namin, and kay DP1 din iba yung chemistry namin, iba yung dynamics namin kasi yung vibe ng show is nag-iiba rin talaga conforme kung sino yung partner ko, 'di ba? Kahit sabihin mo na na ganito na ako, meron akong certain personality, meron akong certain vibe, meron akong certain way on how to talk, how to deliver, how to anything, kung ano mang ganap, 'di ba? Nagbabago 'yon conforme kung sino yung kausap ko Nag-iiba talaga siya. So, kung sakali man na magkakaroon ako ng co-host, gusto ko babae, gusto ko ma-experience 'yon. I think ibang dynamic naman 'yun. Sana may makita, sana merong dumating, or sana kung merong trip, 'di ba? Tingnan natin. Gusto kong matry yun, yung ganong dynamic. Pagdating naman sa hatian, wala namang issue sa hatian kasi unang-una, yung kay DP1 wala namang issue doon kasi after nung Anchor.fm, putang ina, wala namang kaming, kumita, pero totally, paano ko sabihin to? Thankful pa rin kahit pa paano. Pero yung effort to promote the platform, parang hindi ubra. Di ba laging nagkakabiruan na yung parang sa World of Warship, walang-wala yun. Isang episode lang ng World of Warship. Parang yung isang partnership with World of Warship na ginawa namin ng 3 episode, walang-wala dun sa kinita namin sa sa Anchor.fm na yan. Pero c'est la vie, it is what it is. Ganun talaga ang buhay. Pero yun. Ngayon naman, kung sakaling magkakaroon ako ng co-host, yun nga, parang mas preferred ko sana babae. Kung may makikilala man ako or merong gugustuhin na maging part ng TGS at mag-co-host, hindi ko pa alam kung paano yung magiging setup, kung paano yung magiging sistema namin. Kasi di ba naka-Patreon na ako? Right? So, yung support nyo is 100% napupunta sa akin. Yun yung nangyayari ngayon sa Patreon. Unlike before, yung kay DP1, at least kahit paano meron kaming partnership about yun sa Anchor.fm, and then kung merong mga partnership katulad dun sa World of Warship, etc. And meron din kasi siyang sariling page. Right? Ako din, meron din akong sariling page. Kumbaga, tag team lang kami dito sa isang part ng content creation namin. Kaso ang problema rin, hindi ko alam kung paano yung magiging dynamic talaga kung sakaling magkakaroon ako ng co-host tapos
may Patreon ako, right? Syempre, unfair naman kung nag-spend si partner ng time to record, 'di ba? Kasi napaka-valuable ng oras tapos hindi siya kakita. Walang monetary value kahit papaano. So hindi ko alam kung paano magiging dynamics nun sa kung sa Patreon or kung hatian, etc. Hindi ko pa alam. Pero kung sakaling again, ulitin ko lang, kung sakaling magkakaroon ako ng chance na magkaroon ulit ng co-host, gusto ko naman babae. Babae na gamer, and then updated rin sa news, updated sa mga bagong games and sa old games, ganyan. Tapos okay din yung humor, ganyan. Basta hindi ko alam. Pero sana may dumating, sana may makita tayo na na maging swak sa identity ng TGS. So, 'yun. Last comment siguro si RD Casimiro, salamat sa comment mo, para sabi niya, wala namang comment. Wala namang comment, just keeping what you do, just always supporting TGS. Maraming salamat sa iyo, RD. Sa comment mo and sa suporta. So, 'yun. Hindi ko in-expect na mapapahaba to. Umabot din ng 1 hour. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at sa mga comments nyo. Talagang ginawa ko na lang siya ng separate episode kasi hindi ko siya mabasa pag gumagawa ng mga episode na merong certain topics tapos iba yung guest kasi totally out of place yung mga comments. So, dito ko na lang siya nilagay. Bago ko tapusin yung episode, di pala ako nakapag-shoutout kanina sa mga executive producers natin tsaka sa mga Patreons. Maraming salamat sa 25 na Patreons tsaka sa ating mga executive producers na sila Sans, sila Lance, si Mike Rubio ng Xcore Gamer, si I Am Maku, si Mark Divina Gracia at si Yvette Zuzain Solivilla ng The Ara Channel. Maraming salamat sa inyo, guys. So, yun, kung meron kayong comment, meron kayong suggestion, feedback, pwede kayong mag-message sa The Game Silog Show. Pwede rin kayong mag-comment sa Spotify mismo, sa application, and then, saan pa ba? Yun, kung gusto nyo supportan yung content na ginagawa ko, head over to patreon.com/thegamesilog show. Meron tayong exclusive na content every month para dun sa $5 tier. Merong Game Silog Plus. Meron ding yun lang, basta podcast to. Yun yung mga exclusive content kapag naka $5 tier kayo. Kung hindi naman kayo naka $5 tier, yung pinaka lowest tier, yung $2, andun yung lahat ng, actually halos lahat ng perk nandun. Exclusive na GC, name news and credits na lahat ng content na ginagawa ko. Tapos makikita nyo yung mga thread na pinuputap ko sa Patreon. Ito yung pinakasulit is yung meron kayong access dun sa digital library natin, yung Nakama Game Access. So, super sulit na. Meron tayong Hogwarts Legacy, meron tayong Baldur's Gate 3, meron Lies of P, ano pa ba? Yung mga indie games na available, Cuphead, Blasphemous, Salt and Sanctuary, etc. Super sulit na. So, kung trip yung supportan yung TGS, pwede kayo pumunta doon. Yung link is nasa description ng episode na to. So, yun. 3:20 AM na ngayon. Iidlip lang ako tapos mamaya may mga tatapusin pa akong mga trabaho. So, maraming salamat sa pakikinig nyo, guys. Maraming salamat sa time nyo, sa suporta. Hanggang sa susunod na episode ulit. Bye! The Game Silog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mike Rubio ng Xcore Gamer, I Am Maku, Mark Divina Gracia, Yvette Solivilla ng The Ara Channel, Arnel Pableo, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Ray Anthony Rivera, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Silves, Frederick Soriano ng Late na Gamer, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Tess Macalanda, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Leo Cavite, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, RD Casimiro. Maraming salamat sa inyo, guys. The Game
Show.